Kung hindi mo pa alam ang proseso kung paano ba mag-register sa NCSC, ang video nito ay para sa inyo. Dahil nung nakaraang vlog ko, ako ay nakagawa ng content patungkol sa mga senior citizen at kinakailangan nilang mag-register sa NCSC online database nang sa gayon mas madaling makita ang pangalan. At nasa gayon sa lahat ng mga benepisyo para sa ating mga senior citizen, madaling mahanap sa data na nasa computer or sa NCSC na website. But paano nga ba ang proseso sa pag-register? Dito sa video na ito, malalaman natin. But bago natin pag-usapan ang video na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Kung may katanungan ka o na-appreciate mo ang video kong ito, just comment down below. At kung yung mga concerns mo na gusto mong ipa-address, just comment down. Dahil hanapan natin yan ng paraan na masagutan at ma-address lahat ng mga concerns ninyo. And also, kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. Kung mahanap mo dyan ang may nakalagay subscribe na pulang button, so yan. At also kung nais mo na maging updated ka sa mga videos kagaya nito na very informative, so i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo, lalong-lalo na sa mga senior citizen. Inaanyayahan ko kung meron kayong anak na pwede nyong ipa-transact or ipa-register sa transaksyon ito. Pwede po. Pwede kayong gumamit ng computer or cellphone sa pag-register. Kung ikaw ay handa na sa prosesong ito, halina't samahan niyo akong mag-register sa NCSC. At ngayon, atin nang sisimulan ang proseso kung paano nga ba magpa-register sa NCSC. Actually, pwede kang gumamit ng cellphone, computer, or laptop. At sa search engine naman, pwede kang gumamit ng Safari, Google Chrome, or browser. At i-search mo ang NCSC na website. At kapag nakita mo ng NCSC na website, so i-click mo agad para makapag-process ka na sa pag-register. So ito yung official website ng NCSC or National Commission of Senior Citizens at may nakita na tayong register now at verify here. And as of today, meron na po tayong mga registrant na mga senior citizen na 4,526,938 na mga senior citizen. Dahil dito, marami kasing mga programa ang gobyerno para sa ating mga senior citizen na sa gayon, marami ding mga makapagkuha ng benepisyo. Una, ang gagawin natin is i-filled out natin ang form. So dito makita natin mamaya-maya. So pagkatapos nating ma-filled out lahat ng form, kinakailangan tama, sunod is i-submit natin ang online form. So basic lang yan. So pangatlong gagawin natin pagkatapos nating ma-submit is ang i-check natin ang registration kung tama ba lahat o mali or may kulang. Oo, dapat kasi tama lahat, lalong-lalo na sa password or PKN. So, importante yan. Pang-apat is approval of online form. Kung aprobado na ba or nakapag-rehistro na tayo sa ating na-register na mga, yung mga ano natin. So, pagkatapos natin ma-verify, so i-login natin ang ating account para ma-check natin kung meron na ba or successfully registered na ba tayo dito sa NCSC. So, ngayon, atin na sisimulan. Check muna natin yan. I agree. And check natin ang proceed. So, unang-una, ito yung new application. Kung baguhan pa lang. So, unang-una, ang gagawin natin is ilagay natin ang apelyido. Okay, try mong sundan. Apelyido ng isang senior citizen. Tapos, pangalan ng senior citizen na i-register mo. Middle name or gitna ang pangalan. Kung mayroong extension, pwede mong i-check. Address, kung ano yung address mo, so pipili ka ng mga region. Example dyan, napakaraming region kung saan ka nakatira or saan yung senior citizen na i-register mo nakatira. Much better if merong nag-assist, no? So, kung ano yung
province mo, ilagay mo dyan. At saka, yung city. So, ilagay mo din kung ano yung city, kung saan ka talaga nakatira na lugar. Anong barangay ka. So, ilagay mo dyan lahat ng impormasyon na kinakailangan at hinihingi nila nang sa gayon wala na silang hahanapin pa sa inyo at tama lahat ang ating ilalagay kasi i-verify nito at para iwasan natin ang mga mali-maling impormasyon na ating malagay dito sa pag-filled out ng form. So pagkatapos dyan, ilagay natin ang residence, house, and lot. So, medyo na ano pa ako kasi napakaraming mga lugar. So, hinahanap ko pa yung sa akin. So, ayan. Tapos, resident, house, and lot. Kung saan ba nakatira. At birth date. So, i-indicate natin kung anong month ang ating birthday, anong araw, at anong year. Tapos, may makita kayo diyang check na sign. So, i-click nyo yan kung check na. Tapos, pagkatapos nyan is birthplace. Ano yung marital status mo? Ano yung religion mo? Sex at birth? At saka contact number? At saka yung email. Dapat working email. Anong FB messenger name? Anong ethnic origin? Origin is yung ano ka, Bagobo, Uska ID, GSIS, TIN, PhilHealth number, SC, Association ID number, at ano pang mga IDs, government IDs mo, employment, business, current pension, kung meron, capability to travel, ito, name of your spouse, kung ano yung last name niya, first name niya, middle name niya, o kung meron man siyang extension. Ito, name of your father. So, ilagay nyo din ang last name, first name, at saka middle name. Kung meron extension, ilagay nyo na din. Name of your mother. So, ilagay nyo ang last name, first name, at saka middle name. Kung merong extension, ilagay nyo na din. At saka dito, ilagay nyo ang pangalan ng inyong mga anak. So, child name, anong trabaho, magkano yung income, edad niya, kung siya ay nagtrabaho o wala, i-check nyo. At kung ilan yung anak nyo, ilagay nyo dyan. So, example, 5, 3, 4. So, kayo na bahala maglagay. Kasi marami diyang binigay na option. So, merong other dependents. So, if applicable, specify your dependents below. So, name of dependent, trabaho ng dependent, income, at kung ilan yung dependent mo. So, ngayon, dito tayo sa dependency profile. So, kung ano yung living condition mo. Nag-iisa ka lang, nakatira ka sa relatives. Ano yung living condition mo? No privacy, overcrowded in home, informal. So, nandyan yung mga options na pwede mong pagpipilian. So, education, kung ano yung natapos mo, so ilagay mo dyan, i-check mo or ilagay mo yung blue na dot. And kung ano yung mga specialization or technical skills mo, ano ka ba, medical, dental, fishing, engineering, barber, evangelization, ano pa, at marami pang iba. So, kung meron kang shared skills, so ilagay mo dyan. So, kung marami, lagyan mo lang ng comma. So, kung involved ka sa community activities, so ilagay mo dito kung ano yung involvement mo dyan. Yan, napakarami po. Pili ka lang kung yan napag-ano mo lahat, go. Source of income and assistance. So dito pipili ka, meron kang own pension, check mo yan, spouse pension, insurance, kung ano yung mga income mo na natanggap. Ito mga assets, real and immovable properties. So i-check mo kung meron kang house, lot, farm, house and lot, commercial building, fish pond. So i-check mo kung meron ka yan. So kung B, kung marami ka pang automobile, personal computer, boats, heavy equipment, laptops, drones, motorcycle, mobile phone. So, i-check mo kung meron. So, ito, monthly income, i-check mo kung ikaw ay above 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5,000, below 5,000, or wala. So, ito, problem needs commonly encountered. Kung ikaw ay wala kang lack of income, loss of income, kung skills. So, medical concern, ano yung blood type mo, i-check mo. So, example, dyan, AB, ano ka, physical disability, kung ano mo yung naranasan mo, ilagay mo dyan.
ito sa health problems, kung ilagay mo dyan kung yung mga karamdaman na naramdaman mo, hypertension, arthritis, coronary, at marami pang ibang mga sakit. So, i-check mo dyan. So, dental concern, need ka ba ng dental care? Check mo. Visual concern, eye impairment, need eye care. Hearing condition, i-check mo kung need ka po ng check-up. Social, emotional, so ito, i-check mo din kung ikaw ay feeling neglect or reject or helpless, worthlessness, so alagay mo dyan. Area of difficulty, so ito, yung mataas ba yung bilihin ng gamot, at ito, ilista mo lahat ng mga gamot na iniinom mo. Ayan, include mo dyan. So, do you have a scheduled medical check-up? So, i-check mo dyan. If yes, kailan? Every 3 months, 6 months? Ayan. So, dito, ang gagawin natin is mag-attach tayo ng OSCA ID. Kinakailangan, meron tayong OSCA ID na ating i-picturean at ating i-attach dito. So, may makikita tayong upload or take a photo of your ID. So, picturean natin, kinakailangan klaro, and ikaw mismo, picture ng sarili mo. What I mean sa senior citizen na ating register. So, take a picture, at saka, ito, napaka-importante na gagawa tayo ng PKN. Example, yung madali lamang para hindi makalimutan, ha? Para mas madali. So, confirmation allowed to, ito i-check natin lahat. Yan, i-check natin lahat yan. So, para ibig sabihin na naintindihan natin ang lahat. So, kung may nag-assist sa inyo, ilagay ang pangalan, at relasyon, at saka yung number niya. At kapag tapos na, ang gagawin nyo is i-click ang proceed to submit. Pagkatapos mong masubmit, so may nakalagay dyan check your entries. So, tingnan mo lahat ng detalye na nakalagay dyan sa screen mo at alamin kung tama na ba iyan o hindi. Kasi kinakailangan tama lahat ng ating mga nalagay na mga data. Kasi dito, may makita tayong are you sure that the record is correct and ready for submission? So, kung i-review and edit mo, so, pwede pa namang makita, at kung makasubmit ka na, so click mo yung submit now. At kung makalimutan ka, so much better if ating i-double check dahil example yung kanina, so nakalimutan ng ng kulang ng signature. So, i-review and edit natin. Kung sa pag-submit mo, ito yung lumabas, congratulations, wala tayong problema dyan. So, ang gagawin natin is mag-verify tayo. Diyan, click natin yung verify and i-click natin ang verify using registration reference number o yung kanina na PKN. So, dito, example, type your RRN at saka your PKN at isubmit natin. So, kung ito yung lalabas, you are now registered kasi may nakalagay dito registration status registered. So pagkatapos close lang. So yan lamang po. Salamat. Hanggang sa muli. See you again next time. Don't forget to subscribe kasi malapit na tayo mag 10K. Go na. Bye.